Noong unang panahon, may naninirahang isang matandang babae at ang kanyang alagang magandang dalaga sa kubo na malapit sa gilid ng bundok. Balita ang alindog ng dalaga, kung kaya maraming nag-aadhikang umanhik ng ligaw. Subalit, takot silang umakyat ng ligaw dahil sa masungit na matandang babae. Isang araw, may dumating na isang mangangaso sa kubo ng matandang babae. Kumatok sa pinto nito at isang magandang dalaga ang lumabas. Maaari bang makahingi ng basong inumin? Wika ng mangangaso. Kung hindi mo ito ipagkakait. Hindi naman ang wika ng magandang dalaga. Bibigyan kita ng inumin kung siyang nais mo. Nagtungo sa loob upang kumuha ng isang basong tubig ang dalaga at paglabas nito ay inaabot ang tubig sa mangangaso. Maaari ba kitang makilala? Magalang na sabi ng mangangaso sa dalaga. Maaari bang magtanong? Huwag ka nang magtanong dahil sa magagalit sa akin ang aking tiyahin. Wika ng dalaga. Pakikuha na nga ang tubig na ito at pagkatapos umalis ka na. Bakit ka naninirahan sa alanganing puwak na ito? Anong muli ng mga ngaso? Hindi ka ba natatakot manirahan sa liblib na puwak na ito? Nang ako ay maulila ng aking ina, muling nag-asawa ang aking ama sa babaeng ito. Kaya kami dito nanirahan. Pagtatapat ng dalaga. Dito ako iniwan ng aking ama bago siya namatay. Wala akong patutunguhan, kaya napilitan akong manirahan dito. Di ka ba natatakot na baka may pumarito upang nakawin ka kung walang iyong tiyahin? Patuloy na tanong ng mga ngaso. Naniniwala akong ligtas ako rito sa anumang sakuna. Ipinakikiusap kong umalis ka na bago siya dumating. Nagagalit siya sa akin at sasaktan kung makita akong nakikipag-usap sa mga dayuhan. Bakit takot na takot ka sa iyong tiyahin? Tanong muli ng mga ngaso. Maaari bang umalis ka na? Pakiusap ng dalaga. Darating na aking tiyahin. O sige, aalis na ako. Magbabalik ako sa darating na araw para makita kang muli, pangako ng mga ngaso. Isang araw, may kumalat na balita na may isang nagdadalang taong pumanaw. May nagsasabing pinatay siya ng isang aswang. Namatay ang sanggol sa loob ng sinapupunan at pati ang kawawang ina. Dahil dito, nagalit ang mga taong bayan. Naniwala silang aswang ang matandang babae at nakatira sa gilid ng bundok na gumagamit ng maitim na makiko para pumatay. Tinanong ng albularyo ang asawa ng pumanaw ukol sa pangyayari. Nakakita ako ng isang mahaba at manipis na tila sinulid na nagmula sa kisame. Dumampi ito sa tiyan ng aking may bahay. Walang ano-ano na namilipit siya sa sakit ng tiyan, salaysay ng lalaki. Hinata ko ang sinulid, ngunit bigla itong tumaas, patungo sa bubong. Namimilipit sa sakit ang aking kawawang may bahay, kaya tinawag ko kayo at ang hilot, patuloy ng asawa ng namatay. Ang mahaba at manipis na tila, sinulid na nakita mo sa totoo lang, ay dila ng aswang na pumatay sa di pa sinisilang na sanggol. Paliwanag ng arbolaryo. Ano po ang dapat kong gawin? Tanong malungkot na balo. Dapat kayong magsabit ng bungkos ng bawang sa inyong bintana. Takot sa bawang ang aswang. Hindi ito lalapit sa inyong bahay kapag ginawa ninyo ito, wika ng arbolaryo. Ang babae ng dadalang tao ay dapat ding magsuot ng liig sa liig nito. Kung gayon, dapat palang gawin na natin, sang-ayon ng isang taong bayan. Lalo na kung may nagdadalang tao sa ating baryo. Mula noon, naging maingat ang mga taong bayan. Lahat sila ay nagsabit ng bawang sa bintana. Lagi silang may suot na kwintas na bawang sa liig upang maiwasan ang paglapit ng aswang o sakaling masulubong ito sa daan. Isang gabi, nagtungo ang mga taong bayan na may daladalang sulo sa kubo ng matandang babae at ng kanyang alaga ang dalaga. Matibay ang paniniwala nila na ang dalawang ito ang mga aswang. Lumabas ka sa iyong bahay, sigaw ng mga taong bayan. Ipakita ang iyong sarili, kung hindi, susunugin namin ang iyong bahay kubo. Lumabas na at umiiyak ang dalaga na nagwika. Maawa kayo sa akin! Hindi ko alam ang paratang ninyo. Nagkataong naroon pala ang mga ngaso na kilala ng dalaga. Maniwala kayo sa kanya. Wala siyang kasalanan. Hindi siya aswang katulad ng pag-aakala ninyo. Tiyahin niya ang matandang babae na pangalawang asawa ng kanyang ama. Ang matandang babae ang tunay na aswang, ang paliwanag ng binata. Tutulungan ko kayo mahuli ang aswang, ang wika ng dalaga.
Mabuti ko ngayon ang wika ng taong bayan, kaya nagsiuwi na silang lahat. Isang gabing bilog ang buwan, tahimik na naghihintay ng alaga ang pagkilos ng matandang babae. Nakita niyang naging aswang na naman ang kanyang tiyahin. Nakita niyang nagkaroon ng pakpak ang katawan ng aswang. Lumipad ito patungong himpapawid at naiwan ang kalahati ng katawan sa may bintana. Nang makalipad na ang aswang, mabilis na ginawa ang kanyang pangako. Binudbura ng asin ang ibabaw ng natirang kalahating katawan na pilipit ang katawan. Ito ang susugpo sa kabuktutan, ikaw na ang aswang, wika ng dalaga. Nagtulog-tulugan na namang muli ang matapang na dalaga. Nang dumating ang aswang, hindi siya makalapit sa kubo. Napapaligiran ito ng bukos ng bawang, anyong takot na takot ang aswang at tuluyang hindi nakalapit ni makapasok sa kubo. Aw! Aw! Namamatay ako! Ang sigaw ng aswang. Ilayo ninyo sa akin ang bawang na iyan. Subalit, hindi kumibo o kumilos ang dalaga. Pinagmasdan lamang niya ang nangyari sa matandang babae na namimilipit sa sakit. Maya-maya, nahulog ang aswang mula sa itaas at nagbago ang anyo. Naging mukha ng matandang babae ang aswang. Kinaumagahan na puno ng mga taong bayan ang paligid ng kubo upang pagmasdan ang matandang babae na kalahati lamang ang katawan. Tunay nga palang siyang isang aswang, bulalas ng mga taong bayan. Totoo ang sabi ng dalaga, mabuti pala at hindi natin siya sinaktan. Salamat sa iyo, Ineng, sigawan ng mga tao. Mabuhay ka! Patawarin mo kami, sabi ng kapitan ng baryo. Nagmamadaling lumapit ang bagong dating ng mga ngaso. May binulong sa dalaga at ito ay ngumiti. Nakitang magkasama ang dalawa sakay sa isang karitela patungo sa bayan. Totoo nga bang may aswang? Tanong ng isang bata na sa nagkwento nito. Ewan, sagot ng tinanong. Wakas.